So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, pinalagan po ni Chel Jokno. Ito nga pong viral na nasasangkot po ang kanyang pangalan na tumatanggap daw po ng confidential funds. Itong si Attorney Chel, galing nga po dito sa ating vice-presidente. Alam nyo kung ano yung nakakatawa dito? Si Chel Jokno kasi, isa po sa magiging panelist, magiging prosecutor ng impeachment ni VP Sara Duterte. And now, nasasangkot po yung kanyang pangalan na siya daw po ay tumatanggap ng confidential funds. Eh ngayon, ito po yung kanyang naging reaction. Nadawit pa nga yung pangalan ni Miss Marian Rivera. Alam nyo, yung pangalang Chel Jokno, very unknown yan. And even Marian Rivera, very unknown. Yung mga pangalang yan, okay lang sana kung Maria Santa Ana. Diba? Yung mga common names. James, Mark. Yan yung mga common names talaga, mga minamahal. Mary Grace, mga common yan. Pero yung pangalang Chel Jokno, like, mapapaisip ka, ilan ba yung Chel Jokno sa Pilipinas? Siguro sabihin na lang natin 1, 2, 3, 10, 'di ba? Pero yung sasabihin na very common yung pangalan nila, hindi common yung pangalan na Chel. Sa totoo lang, and even yung Marian Rivera, hindi po common yung mga pangalang yan. Now anyway, nagsalita, pumalag po, mga minamahal, itong si Attorney Chel, dito nga po sa Bali-Balita, na siya daw po, mga minamahal, ay tumatanggap ng confidential funds. Talaga nga naman kung kaharap niya itong si Sara Duterte, ginumok niya na talaga, sinabunutan niya na, pinilipit niya na, ikaw punyemas ka ha, hindi naman ako tumatanggap, ba't mo nilista yung pangalan ko? Diba? Pero mga minamahal, nag-i-exist sa PSA yung pangalang Chel Jokno. Kasi si Attorney Chel ay talaga nga namang literal na tao. Pero yung Mary Grace, diba, Kokoy Villamin, yung Magellan, Team Amoy Asim, Team Groceries, yan, mga hindi nag-i-exist. Now anyway, basahin natin to, itong kanyang pagpalag. Yan. Sabi dito, Chel Jokno, pumalag sa chikang nakakatanggap ng confidential funds. Pinabulaanan ni Congressman-elect Attorney Chel Jokno ang mga kumakalat na balitang isa siya sa mga nakakatanggap ng confidential funds mula kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang Facebook post ay pahayag niyang dininay ang pagkadawit ng kanyang pangalan. Sabi niya, lahat ba nasa listahan na ng confidential funds? Uy, mga minamahal, baka malay ninyo yung pangalan ninyo nandoon na din sa confidential funds. Diba? Maging ang kapuso primetime queen na si Marian Rivera ay dawit rin sa naturang listahan ng mga nakakatanggap umano ng confidential funds. Grabe no, kahit si Marian Rivera, umano, 100,000 daw po ang natanggap ni Ma'am Marian, and even itong si Chel Jokno, 100,000. Utot nga lang nila yung ganyang pera, 'di ba? So, ba't pa sila tatanggap ng confidential funds galing kay VP? Mga mayayaman ng tao, itong mga taong ito. Sabi naman dito, pati ba naman pangalan namin ni Ma'am Marian, dinamay nila. Grabe ang kawalang hiyaan. Sa madaling sabi, ang kapal-kapal ng mukha mo, VP Sara Duterte. Makikita rin sa naturang Facebook post ang isang link mula sa lokal na pahayagan ng isang article kung saan mababasang nakatanggap daw sila ng 100,000 ni Marian mula confidential funds. Alam niyo, ito yung maganda. Dapat sana mapapunta or mapa-attend ng hearing. Diba? Senate hearing itong si Ma'am Marian Rivera at itong si Chel Jokno. Harapin nila at i-clear nila yung kanilang pangalan na mga mamamayang Pilipino. Ako po si Marian Rivera. Hindi po ako tumatanggap ng confidential funds at hindi rin po ako kahit ni minsan involved sa usaping politika. Kaya malabo po na ako po yung Marian Rivera na tinutukoy dyan. I-clear ninyo yung pangalan ninyo. Naku, baka mamaya
maging issue yan in the future na yung mga pangalan ninyo involved dito nga po sa pangangamkam ng pera sa taong bayan ni Vice President Sara Duterte. Sabi pa dito, nakita umano ang pangalan ni Attorney Chel at Marian sa nakalkal na resibo sa investigasyon ng confidential funds ni BP Sara. Ito kasi yung mahirap kay BP eh. Alam nyo, yung confidential funds na yan, mas okay pa nga yan kaysa sa pork barrel. Kasi sa confidential funds, ang hinihingi lang dyan, acknowledgement receipt. Eh ngayon, acknowledgement receipt na nga lang ang hinihingi, hindi nyo pa nagawa ng magandang trabaho. Diba? Eh sa pork barrel, kailangan ililista mo pa lahat yan. Kumbaga kapag ikaw ay pinaluto ng ulam, lahat sinigang, bawang, asin yan, ililista mo. Samantalang sa confidential funds, binigyan ka ng pondo, ito lang yung lulutuin ko, tapos na. Wala nang eklabush. Diba? Yan na nga lang yung hinihingi, acknowledgement receipt, nahihirapan pa kayo. Oh, sabi dito sa balita, kamakailan lang ng kumpirmahin ng bagong congressman-elect na isa siya sa mga uupong prosecutor para sa impeachment trial ni BP Sara. Ito yung nakakatawa eh. Uupo siya bilang impeachment trial, tapos isa pala siya sa mga nakaka-receive ng confidential funds. Tarantado talaga tong si Sara Duterte. Alright, kasi ito yung balita nung kahapon, mga minamahal. Marian Rivera, Chel Jokno, sa confidential funds ni BP Sara, nakalkal sa mga resibo ng DepEd. Yan yung balita. Eh, nung nagsalita na nga, yan, kagaya nga kanina, binalita ko, nagsalita si Chel Jokno, wala pong katotohanan yan. Hindi po ako nakaka-receive ng confidential funds. Ang kapal ng mukha mo, napakawalang hiya mo, Vice Presidente. Ano naman kaya napasok sa utak ng ating BP, no? So, yan po, mga minamahal, ay binunyag. Sino nagbunyag niyan? Walang iba kundi itong newscaster na si Arnold Clavio. Inom muna ako tubig. Si Arnold Clavio po, mga minamahal, isang regular na columnist sa Abante Tonight na siyang nakatisod po ng impormasyon, 'di ba, ng House Prosecution Panel para nga po sa impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Nakalkal pa umano ng mga mambabatas na magsisilbing prosecutors impeachment trial ang mga resibo na confidential funds ni Duterte na nakalagda ang pangalan ni Actress Marian Rivera at kapangalan naman ni Attorney Chel Jokno. Sana nilagyan na lang din doon ng attorney, no, para literal na si Chel. Nahiya pa kayo, 'di ba? Oh, nakalkal yan sa resibo ng DepEd, mga minamahal, nang isinumite doon nga po sa Commission on Audit. Karamihan nga din, mga minamahal, sa sa mga pangalan na naibulgar recently. Yun yung mga names na non-existent. Walang PSA, walang live birth. 'Di ba? Pero yung Marian Rivera, mayroong live birth yan. Yung Chel Jokno, mayroong live birth yan. 'Di ba? Pero sinabi ni Clavio na ginamit lamang ang mga pangalan ng actress ayon sa kanyang source para pagtakpan yung confidential funds na kasalanan ni BP Sara Duterte para mapunan yung mga kakulangan. So, batay sa acknowledgement receipt, naka-receive daw ng 100K itong si Marian at itong si Chel Jokno. Alam nyo, mga minamahal, dapat talaga maisulong na yung impeachment laban dito kay Sara Duterte. Para naman literal na namumroblema itong si BP. Eh, 'di ba? Nung mayor siya, magkano yung confidential funds na nare-receive niya? Sobrang talamak. Alam ninyo 'yan, mga minamahal. Oh, may papakita ko sa inyong picture. Yan, diyan pa nga lamang, hindi niya alam kung saan nagamit. Yung confidential funds pa kaya na 600 plus million, tapos yung 125 million within 11 days. Tingnan ninyo, almost 2 billion ang na-receive na confidential funds ni BP Sara noong siya'y alkalde pa lamang. 'Di ba? So, kailangan pagpaliwanagin. Tapos, yung confidential funds niya, mga minamahal, nagastos daw sa, kita naman ninyo, feeding program, tree planting. Bakit? Yung tree planting, confidential funds ba yun?
And then, tatanong lang, yung tree planting, confidential funds ba yon? Kasi sa aking pagkakaalam, ginagamit ang confidential funds para nga po sa mga confidential activities. Kunyari, magrenta ka ng kotse for confidential activities like meron kayong titingnan na, itong mga estudyante na to mukhang gumagamit. Related sa drugs. Di ba pwede yun? Intel. Di ba yung sa mga bundok na ina-atake yung mga school? Doon. Di ba dapat doon yung pag-purchase ng nagagamit yung funds, ng confidential funds para sa mga tawag dito, informants or mga informers na nagsusumbong na ganito ganyan, merong nangyayaring unnecessary illegal activities, 'di ba, mga danger. Doon ginagamit ang confidential funds sa mga agency na swaktong-swakto para dito sa mga intel activities. Pero yung tree planting, confidential funds ba 'yon? I mean, confidential ba yung tree planting? Hindi, nagtatanong lang tayo mga minamahal, Di ba? Confidential ba yung tree planting? Yung pagpapakain, confidential funds ba yun? Yung transportation, confidential funds ba yun? Di ba hindi, mga minamahal? Kaya alam nyo, dapat itong si Sara Duterte, na yan isulong na yung impeachment sa kanya, lalo pat naniniwala, problemado ngayon si VP Sara dahil itong si Sara Duterte naniniwala nakasama siya sa listahan ng ICC. So kung hindi man siya ma-impeach, may ICC naman tayo. O, tingnan nyo tong balitang to. Kabado 20 na dyan si VP Sara. Di ba? O, sabi dyan, Sara Duterte believes she is on the ICC arrest list. Sino ba naman ang hindi kakabahan? Nung may alkalde ka, ikaw yung tinaguriang queen ng Oplan Tokhang, according to Arturo Las Cañas, kay Edgar Matobato, diba, kay Arcierto. So, wala nang lusot dyan. Hindi lang si Sara, nandyan si Bato at si Bongo. Talaga nga namang magkakaroon kayo ng reunion dyan sa Dahig. Total, si Bato de la Rosa, abay, nandyan na din sa Dahig. Nandyan din naman siya sa the Netherlands na. Wag ka nang umuwi, antayin mo na lang, sumuko ka na lang diretso. Manila, Philippines, Vice President Sara Duterte said she believes she is on the International Criminal Court's arrest or ICC list. Nasa listahan ako. Marami kaming nasa listahan ng ICC. I'm on the list. Many of us there are many of us ICC list, said ni Duterte sa kanyang recent interview. So, Duterte explained that she believes this to be the case after she claimed that her conversation with her father, former President Rodrigo Duterte, currently detained by the ICC in The Hague, were being recorded during her visit. Dahil akala nila, ICC, ang pinag-uusapan namin ay kung ano yung kaso at anong ginagawa natin na kaso dito sa Pilipinas at yung mga strategy ng kaso. Wala silang, kasi lahat na-recorded ng kanilang conversation. The Vice President, however, said she believes that other, particularly Senator De La Rosa and former National Police Chief Oscar Albayalde, General Vicente Danao, Romeo Caramat, Christopher Bongo would be arrested before her. So, sa madaling sabi, paunahin muna natin yung mga maliliit, like Bato. Diba? May siyam kasi, mga minamahal, na co-perpetrator dyan nga po sa ICC arrest. Diba? Na tinakpan lang. Pero may siyam na co-perpetrator. Maybe kung bibilangin natin, si Bato de la Rosa, si Oscar Albayalde, si Vicente Danao, Romeo Caramat, Christopher Go, sino pa ba? Si Sara Duterte, may tatlo pa. And who knows kung sino pa yung tatlong yon na posibleng involved. Dito nga po na mahuhuli. I think before ng impeachment or after ng impeachment. Hindi lang natin alam. Diba kasi kusa lang sumusulpot ang ICC. Diba? Bigla-biglaan lang, nandito na pala yung ICC. Nako, kagaya na paghuli kay Digong, yung hindi natin inaasahan sa tahimik na alon ng panahon. Yan yung sinasabi ni Trillanes. Kaya, idol ka namin, Sente. Pakagaling mo.
Alright? Yun lamang po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ingat mga kababayan!